welcome to today's episode of the Capital Reports, where we are streaming live sa atong Provincial Government of Bohol Facebook page and of course sa atong mga suki nga radio stations all over Bohol. This program is on behalf of the Provincial Government of Bohol, nga gipanguluhan ni Governor Ari Somentado, Vice Governor Nick Besas, kaugman ang tibuok sangguniang panlalawigan, atong Provincial Administrator, P.A. Aster Caberte, with the whole team of the Management Executive Board. On behalf of the Provincial Information and Media Office Kunpaymo, ubos sa pagdumala nila ni Attorney Filipina Asoypilio and ni Sir Mark Anthony Parnia, ug sa ngalan ni Sir Atoy Cosap, kinainyong tingog sa kababayan Janet Lim Villarojo, once again, maadyong buntag kanatong tanan. Karong buntaga mga kaigsoonang bulanon atong pagahisgutan ang strengthening child immunization against measles and rubella Ligtas Tigdas. The Ligtas Tigdas campaign is a nationwide supplemental immunization drive by the Department of Health to boost population immunity, close immunity gaps from missed routine shots, and prevent dangerous measles and rubella outbreaks among young children. One of the steps taken by the Provincial Government of Bohol against measles and rubella is to ensure that all children receive their required vaccines. Through vaccination, we ensure that children in our communities stay healthy. So, dili kita maglangan, mga kigsunang bulanon, tagaan atong higayon ang ato mga bisita karong adlaw sa pagpailaila sa ilang kaugalingon ug paghatag ug hamubo nga opening statement. Atong pagasugdan sa atong Development Management Officer 4, team leader sa atong Provincial Department of Health Office dinhi sa Bohol. Please welcome Ma'am Ruth Cecilia Del Prado. Good morning, Ma'am Ruth. Welcome to the Capital Reports. Good morning, ma'am. Sa atong mga kauban nga niya diri sa lamisa si Dr. Rajaya Pundok, Ma'am Fritzy Olager, Ma'am Matsi Calyaw, ang atong mga friends from the media and mga empleyado sa provincial government ug ingon man sa mga katawhan nga nagsunod ning atong programa karon, maayong buntag. Ako day tuod si Ruth Cecilia Del Prado, usa ka Development Management Officer, gitugunan nga mahimong officer in charge sa atong provincial DOH office. Ang DOH office maoy naghatag og mandato nga mahimong ma-ready ang atong pagasaulugon or atong nationwide nga activity nga gitawag natog MRCA or Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Kining tanan gipasiugdahan usab sa akong mga kauban nga mga development management officer nga ana sa tagsa-tagsa sa mga kalungsuran. So gitutukan ni para mahimong epektibo ug successful ang maong activity. So, para malikayan nga magkasakit ang atong mga kabataan sa measles o rubella. Mayong buntag. Thank you, ma'am. Next, we have the National Immunization Program Coordinator, Vaccination Focal Person sa atong Provincial Health Office. Please welcome Ma'am Machiavella Loida Calyaw, RN. Good morning, ma'am. Good morning, ma'am. Good morning sa tanan natong mga bisita nga niadiri sa ato ang ceremonial hall. Ingon man sa akong mga kauban nga si Doc Gia, si Pritzy, si Ma'am Ruth, o ilabi na sa tanan natong mga suking tigpaminaw ni mao natong programa, mayong buntag kanatong tanan. So ako si Machiavella Loida Calyaw, a nurse point person sa National Immunization Program Coordinator. So sa atua diri sa Provincial Health Office, so kita nag-andam na ta sa mga bakuna, mga logistics no nga ato nang gipaabot sa atong mga tagsa-tagsa ka mga RHUs o kinitanan, ato na pud gihinahinay og monitor para kumusta na ang ilahang preparedness grabe na kay magsugod na ta karong August 10 to 28 2026 kining ato ang gitawag og Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Good morning og daghang salamat. Thank you, Mama Chi. Next, we have registered ni siya sa registered nurse dinhi sa Pilipinas, registered nurse po sa US. Nurse 3, please welcome Ma'am Fritzy Valientos Olaguer. Good morning, ma'am.
Hello, good morning sa tanan. Good morning, labi na ka sa akong mga kauban nga naadiri karon si Ma'am Ruth, Ma'am Chi, Doc Gia, o ang uban nga naadiri sa ato ang programa gyud na sa atong kauban nato sa room karong buntaga o maayong buntag usab sa tanang bulanon nga naminaw sa atong programa karong buntaga. Ako da ituod si Fritzy Valiantos Olaguer, nurse na sa Provincial Health Office. Ako ang in charge sa Provincial Epidemiology and Surveillance Unit. So ang atong unit, mo na siya naghawid sa mga data nga mga reportable diseases nato no kay naamantay mga diseases nga gibantayan nga once naana siya need gyud na siya nga i-report. So usaan ni ang ato ang measles and rubella diseases. Again, daghan ka maayong buntag sa tanan o daghang salamat. Daghang salamat, ma'am. And of course, we are honored nga ning ari siya karong buntaga, no? We have the Tagbilaran City Health Officer, atong Tagbilaran City Primary Healthcare Facility. Waylain, please welcome Dr. Jaya Pondok. Good morning, Doc. Welcome to the Capital Reports. Yes, good morning everyone. May buntag sa tanan ug ang akong mga kauban diri si Ma'am Chi, si Ma'am Ruth and Ma'am Fritzy. So kaning MRC measles rubella supplementation immunization activity ginahimo gini nato kada tuig. So pahibaw sa tanan nga ato ning gihimo to protect and prevention. Protect our children and prevention. So ipahibaw nako nga kaning measles and rubella very common now because a lot of people are missing their vaccines and misinformation about vaccines. So this can affect both the child and pregnant women. So ipahibaw nako no, daghan kay tang kaso karon nga ang atong mga bata no gipanganak nga naay mga birth defects. Isa ni siya sa cause kay ang mga mama nga matakdan ani sud sa pirmirong trimester sa ilang pregnancy, maka-affect yun sa ilang mga bata. So this is why the provincial government together with the 48 LGUs are really working hand in hand to curb the cases and eventually stop. No, so mao ni reason nga ato ning gihimo para ihawhag ang tanang inahan, iawhag ang tanang mga tawo nga matinabangay ta nga maundang ang mga kaso sa measles and rubella dili ra dili sa Bohol but sa tibuok Pilipinas. So maayong buntag. Thank you, Doc Jaya. So dili na kita maglangan. Ari na ta sa atong question and answer portion with our Bohol media. Ang unang mangutana, Sir Bob Goodman from KISS FM ug sa atong Geopark. Good morning, Sir Bob. Ready na ba imong mga questions karong adlaw? Reminder, please stick to the topic, guys, no? Murag dari ko magatubang or dire. Di sa ato na eh. Okay, may buntag ma'am. Sa ato mga panalista maayong adlaw. Okay. Since upat lang, tuluram siguro may. So pwedeng rapid na lang ang pangutana. Okay ra ba, Ma'am Janet? Okay, sir, marag tuluran po ta. Tuluran. Okay. Firstly, I don't know if aware kayo sa Facebook o nakabasa ko sa Facebook na naay mga inahan here in the city na nagyangungo kay usahay walay vaccine available. What can you say? Yeah, first, pangutana. Diba? Kanasa, then follow up the second, third, and the fourth one. Nakabasagod ko sa Facebook, ana. And sad to say, Ma'am Pondok, sa Tagbilaran sila, nagpuyo. What can you say about it? Yes, vaccines specific It's for the babies. babies, okay. Our expanded immunization program, the API, no? Program of immunization, the vaccines are solely procured from the national, DOH. So we are solely relying on it, no? However, the city has naami mga kanang backup na mga vaccines, no? Pero it's not that dili ingon ana kadakan, just backup lang gid na siya because you know how vaccine costs nowadays, no? Ang cost gid ana niya. Mahal yun. Yes, mahal gid na siya. However, we are also preparing but we cannot sustain. That is it. You cannot sustain. Yeah, we cannot because it's very, if you
think about how many children you have to give. It depends on your population. Okay. That is why, that is the thing na we are also raising that concern through DOH, no? We're doing that, no? We're doing it as much as we can, good. Every time, before immunization or before the year starts, we're already requesting or we're already having our kanang, naman may PIR at the end of the year. So, especially sa immunization, no? So, we also already raised our concern. The thing is, siguro, ang iyang production is not that siguro, they have problems with production because if you talk about vaccine, it will be production, storage, no, and distribution. Because vaccines is not the same as how you distribute the medicines. You know, it needs to be in a proper carrier, proper temperature. So it does really need a lot of manpower to kanang deliver this vaccine from areas, no? So depending po na siya sa supply ug asa ka magkuha because when you get vaccines in millions, you need also to consider the storage facility if it is enough. And then when you had the storage facility, you also have to consider the manpower manning that storage facility and at the same time, logistics on delivering or distributing the vaccines. So, actually, it was really a concern, no? Daghan gid miingon. But that is also our problem before when we have so much vaccines when parents doesn't go to the centers. So, it is not just, this time naka-feel me na others are really very, naagi mga kanang conscious about it because they are very well informed about the effects or the benefits of vaccines. But before, we have lots of vaccines also that goes expiry, no? Nag-expired na, no? So it also happened before. So now we coordinated with it. Mao na nga ang uban mapugos gyud umudong sa private, which cost a lot. Cost gyud siya, mahal gyud siya because ang vaccines na gihatag nato is multi-dose, no? In one vial, sometimes 10 doses. In a private setting, it is like one vial, 1 dose. So it's really much expensive, no? So what we do now is we are coordinating. That's why the provincial health office in the provincial government is also coordinating with the LGUs about how we can do about this together with the DOH. No, so the time nga wala gid ang vaccine, we inform the mothers. No nga ang ilang mga bata nga way bakuna ayo sa ninyo ilaag para dili sila ma-expose. Mao sa lang gid na among gi-advise sa ilaha. No, but in the event that it's really needed, that is why we tell them that if you have kanang budget lang sa inyo diha, you really need to spend it because there are vaccines that is not that effective when you give that more than 1 year. No, murang nag-catch up na siya. No, so mo na ato ang karon gyud sa pagkatinuod lang gi-disseminate gyud nato ang atong mga barangay health workers together with our kanang mga kanang nurses and midwives, no, to kanang educate, no, the people about this. So ang sa city as amo as a city, we have backup pero nahurot gyud ayon. Because it's not that big. Kaya sa una, we have backup. Ang among backup ma-appeal o ka-expiry. Because daghan kayong ihatag. Okay. No? So, that is why, karon it was a concern. But, good thing with this MRCA, ni Kuan Good, ni commit good ang DOH that they have enough vaccines to give, no? So, that is why we're giving also the MRCA because daghan man tong wa na tagaan, so maapas na to hatag karon. No, so mo ni gibuan. So ang kanira pod sir is the measles and rubella. I think the one nga gi-complain is the PCV, which is ang PCV is not part of the expanded program of immunization. No, ang PCV that's the pneumococcal. The PCV-10, I guess the PCV-10 is what's given in the government. In private, it's PCV-15. It's the pneumococcal vaccine that the parents are really complaining about. Now, the PCV vaccines is not included in the expanded program of immunization. It was just included before, siguro they were thinking about cases nga daghan sa pneumonia, so ilalanggi ang DOH nag-procure. So that was the thing is wala kay napasabot nga, dili gyud siya appeal sa program EPI. Ang appeal sa EPI, sir, is ang PENTA, no? PENTA, OPV, IPV, and MMR, no? And MR, so measles. Maura gid ni siya ang basic. Gi-insert to nila ang PCV. No? So I think most of the mothers were complaining about the PCV
but it's not included in the expanded program of immunization. It was then just included, gi-add up lang siguro nila, siguro tungod kay na ay extra na siguro budget, I don't know for how, some reason they got the vaccines for that. So, karong rollout, exempted na siya. Yes, but it's not also nga wala appeal, dili appeal sa ang PCV sa atong rollout. Okay. It's only the measles and rubella. It is because the measles and rubella are airborne But sa program, kasama gid siya. sa program. Oo. Yung ibibigay sa mga babies. Ang unsa man. Yung the one you mentioned. MR. Yeah, oo, diba? Yes, that is kasama the gid one. siya sa program, pero this Yes. time, ang rollout lang is for yung rubella and goan. Measles and rubella. So, hindi ba siya magko-complicate? Complicate. Komplikado kasi, di ba? It's DOH program na the whole, tapos you're singled out sa rubella and kung No, alam karon. it's a program of the DOH Gapon, the MR. So MRCA kasi sir, we're doing that because there are cases. The reason we're doing the MRCA is there are cases of measles. So ideally, when you give vaccines to children, supposedly wala na gid untay cases sa measles. But there is cases man. So meaning naagiwa na tagaan, nga nag-spread. So that's why we're doing it nga para siya ma-stop siya. Okay. Di na siya yeah. So, ang rollout karon is duha lang, no, di ba? So, in the sooner time, i-include na ulit siya. Ang Yung, what is that? Yung PCB? Oh, yeah. Ang PCB, Kasi suspended karon, di ba? According sa yeah, no, it's not suspended. It's not included yet, actually. pero you can still give it. Yeah, they can give it. Depends on the national government if they include it in their procurement of the PCV, the vaccines. Next yeah. question is, why, bakit may exemption karon when you can have it, the whole, yung programa, including the MPB? What do you mean? Like, bakit given- bakit why it's duha not- lang ang ihatag karon? because that is the thing na naay cases nga supposedly wala na unta. Okay. Oh, so parihan na Hindi mo siya. Oh, parihan na siya sa case sa smallpox, sir. Ang Okay. smallpox sa una, na-eradicate na siya, so di na ta magproblema. Pero once mo in na po ng smallpox, that's the thing, na muhatag na po tag-ingunan na supplementation. okay. So ang May mga- measles, good, for the longest time, nawa gid na siya. Wa na gi-case sa measles. Pag hingabot ng isa ka case sa measles, tanan ginagi-alarm na to, kay it's ka ng, kuan man na siya, airborne. So, okay. mo-spread So na we can siya. say na weather itong mga sakit na to. Kasi may off-season, may ano siya, di ba? No, it's not weather. It can happen anytime. It can happen Yes, anytime. that's the Okay. problem. That is why we need to stop it. Kay it's fast man gud siya. Pas-pas siya makatakod ba? Mo siya COVID. Pas-pas. Oo. Okay. Ma'am, you mentioned a while back, solely national. So, pag hindi makaprovide ng national, wala agad na. They have to, divert into other option. Yes, because actually our immunization program, they're the ones who handles it, no. So, ang consideration magud pud ana, it's because getting a vaccine, you need also to see how effective the vaccine is. You need to get certificates and everything, no. It has to be para bitaw kung lahi-lahi wa kay bog asagikan. So it's just one, no. Oo, so you tama get ka. it. So that's At how least you have the assurance na okay the talaga. assurance, yeah, na it passed through these things, it passed through that things. But I think also the national government are doing their best, no, to really give the vaccines to the specific provinces. So mao lang gina siya, sir. But I think I'm very positive that in the future we will able to solve the problem about the vaccination, and of course also encourage everyone, or especially the parents, to subject their children to vaccination. Ayan. Yeah. That is my next question. Kasi you mentioned a while back that, yun nga, wrong info flowing out, no? How you deal with it, yung wrong info, aside from, saying to the public na encourage the parents to pabakuna talaga. What if kung may mga parents na gahig ulo talaga na kuan? Ano ang mga way or ways na ginagawa nyo para, makuha nyo sila to have a vaccine para sa kanilang mga anak? Actually, we give them facts. Okay. Facts gina You siya. do the house-to-house? Yeah, we go to purok-purok. Purok-purok. Purok-purok, and we actually tell them facts. Facts about vaccines. We don't really force them, no? But we give them facts how the benefit of this vaccine help a community, help a child, and what is the effect if a child doesn't have the vaccine. So we give them facts. Situations wherein kids or children doesn't have the vaccines, what are the outcomes, what are the complications they will have when they get this kind of, like, for example, measles,
No, if they don't have the vaccine, so what's the complications and everything. So we give them facts. And of course, we do informed consent. You know, we always tell parents, we always educate them about this. So we always tell them, number one, that these vaccines have been there long before we're born. No? So we see people, if you are afraid of the effects of the vaccine, so these people would have been here today. Wala unta ning mga taong gitagaan sa una nga naa karon. No, if the vaccine has really that effect. So we give them facts of countries also doing this immunization, how it impacts the health of their children. So ingana ang among ipakita sa ila, sir, no? It's not more of amo silang ingnon nga naingani, naingon ana kay the more you imong ihadlukon sila, the more also they will not parag dili sila maka-develop og kanang trust sa imuha. No? So Which is amo more important, di ba? Yes, and then we always tell them that, of course, number one, ginailang consideration, kana maghilanat. No, na mga adverse events, and we tell them that those are part of the reaction of some children to vaccines, but not all children would react that way. No? So it's just part. So mo na mo ingon sa ilaha, they can go here if ever na ingon ana. So we actually explain it to them in their level. Sa ilahag yung masabtan, amo i-explain sa ilaha. So, karon kay makaibaw naman sila ng pneumonia, makasabot naman sila ana, or makasabot naman sila. Ang measles, man good sir, pinaka-common nga infection makuha niya sa bata is pneumonia. No, kung mag-measles ka, patakdan kag ubo, mag-pneumonia ka, bati imong pneumonia. Mo nang amos lang paibawon about pneumonia. Nga og ans imong bata, ma-measles, matakdan og ubo, mubati iyang ubo, lisod jud kay ni siya. Lahi siya sa bata nga naa ani nga vaccine, no? So mo na among ingnon sa ilaha, ipasabot sa ilaha nga lisod kay di man mo bagparihat tanang bata. No, mo nang mas maayo gyud tagaan nato tanang bata. No, so mo na mo explain sa Okay, ilaha. sige. Ma'am Janet, balik ko. I get Okay. still 2 more. Sure, sir. Salamat, Ma'am Pondok. Thank you, Sir Bob. Next, we have Sir Loloy Tutas. Okay. May buntag, Sir Loloy. May buntag man dyan, kaninyong upat diha mga ma'am, may buntag ninyo. Sa ngalan sab sa naminaw, mamuntag, labi na sa provincial government o sa city government. Pangutana nako, itandi nako ang kinaraan o binago. Kay naapay mga ginikanan nga may gamit sa kinaraan. Mao ni ang pangutana sa syudad. Miss Pondok, palihog. Kung mo abot nga mahitabo nga dunay usa ka bata nga naigo nining measles o DAP. Unsay kinaraan nga gibuhat sa mga ginikanan nga angayan ninyong tambagan nga hunungan na ninyo na kay di anay binago. Kun wa masayod sa kinaraan, mubatbat kog usa ka kinaraan. Palihog ko no. Kay mo magka-problema sa remedial na ay binago, na kinaraan. Nadap ko sa una, edad kog 12, ang gamit, kinaraan, wa injeksyon Loloy Tutas, 70 anyos na. Okay, maayong buntag, Sir Loloy. Palihog. Ako, taga-bukid ko, pero na-use ko aning mga kinaraan. Ang kinaraan nga tambal dito sa bukid, kanang paimnon kag itlog nga Bisaya with orange. Ikaduha, kalabitang pagpagan ka og dahon. Pagpagan kag dahon tungod kay na kay rashes mawa kuno na siya. Mo na kinaraan. Traditional. Pero, traditional, Yes, yes. ma'am. Mao na siya ang binisaya sa bukid. Pero Alright. gitudloan na mo sila kung unsay insakto nga buhaton kung dunay bata nga nagkamisos. Unsa man tong itlog-itlog, pwede ipadayon, pwede pa undangon. Kay basig ang mga kinaraan mo'y kusog dito sa kabulblan. Siguro kabundukan. may mawala na to kung moinom tag itlog o moinom tag orange. Pwede ra gihapon atong idungan, no? Mainom kag itlog, mainom ka og orange with itlog ug unsa pay gi-prescribe sa doktor, ato pod gihapon nga sundon. Sundon. Kana siya, sir. Salamat kayo tubag. Sa ato pa, katong kagamit sa kinaraan, okay gihapon. Basta na ay binago. Dili okay o puro ra kinaraan. Salamat kayo, ma'am. Ari ko sa sige ma'am, doon ay follow up. Hello, good morning sa tanan. In addition sa katong na-mention ni Ma'am Ruth, no? Usa siguro po nga disadvantage katong kay ako sa una nakasuway jud ko anang itlog. Unya butangan og orange. Ang kanang kong itlog kay rogue yun na siya so wala gyud siya giluto. So ang
usa nga disadvantage pud ana, what if na ay salmonella ang itlog? So posible pod nga makakuha na pug laing disease ang bata. So murag dili gyud siya maayo, mas maayo gyud nga moagi gyud og pagkaluto ang itlog. O klarohon, katong hilaw, undangon. Undangon jud siguro siya. Kay what if naay salmonella ang itlog nga gipainom nga raw lang jud siya nga gipainom sa bata. So naa na po laing Katong kinaraan, ma'am, nga di paligo og unom ka adlaw. Mga musta ko. Yes. Ipadayon to o undangon? Undangon gina siya, sir. Undangon. No, especially karon nga init kayo, ma-imagine lang ninyo ang bata, di pa gyud ninyo ligoon. Samot gid siya kasakit, no? So actually di lang nimo siya ligoon kung at the height of the fever niya. Kanang saka gid kay ang ilanat, ay gud ditso niya ligoon kay mo react man na dayon, no? But inigwala na hilanat, pwede ra jud na nimo sila ligoon. So mao gina siya. Hygiene is very important, no? Very important kinang hygiene karon. And then at the same time, humid na pod ang ato ang temperature karon, di na pareha sa una. Ang init-init kaayo. So lisod gyud na mga bata gani karon, sir. Compare sa una, no? Sa una kay mahadlok man ta may electric fan kay kabuyon, pero mga bata karon dili nimo airconan, dili nimo electric fanan magsalimuang, no? So that is why it's important na hygiene ilagay ng ikuan kay maka-develop pud sila daghan nga sakit if dili ma-maintain na nila ilang hygiene karon na time, especially sa atong temperature, no, or atong weather. Then that is really a no-no nga dili ligoon. Dili ra po na true sa measles lang, sir. Tanan nga maghilanat sa una, di ba jud maligo, no? Di maligo tanan maghilanat sa una. That is not just for the children but even for the adults, no? So pwede ra jud mo maligo, no, but not in the height of your fever, no? Mao ra gyud na siya. Katong hilanat, ma'am, nga H fever, nga ang meaning hemorrhagic fever. Sa Pwede dengue. gyapon- sa Dengue, pasabot. Pwede gyapon to ligoon. Ang dengue man good, depende na siya, sir. Kung naa siya sa ICU, di gud siya maligo. Pero matipid sponge bath siya. No? O mas sponge bath siya dito, matrapuhan, hinluan gyapon siya. Pero depende sa case. Pero og kanang dengue lang na nara sa balay for observation, kadi man tanan dengue for admissions, of course, yes. They are required to do that. Of course, hygiene, they eat, they need to do that. The same thing every day. So mo na nga atog yung ipahibaw nga ang myth nga dili pwede maligo nga hilanat, myth ra gyud na siya. Di gyud na siya, wala na siya ug maligo ka nga gilantan ka, di gyud na siya makamatay. No? So mao gyud na siya pinaka-sure gyud kaayo, no? So pero ang question ana depende po na kung sa imo iligo, no? So mora na siya, but a thing is dili gyud na siya kanang dili gyud na siya dangerous or dili na siya maka-do og bad or makasamot sa isa ka tawo nga masakit kung maligo ka. Maligo. Yes, sir. Salamat kayo sa mga tubag ninyo, ma'am. Ari ko sa national immunization. Pangutana. Ang probinsya karon parang epektibo ang dagan kung unsay ipaybalo ngadto sa mga tao. Ako lang gamito ni, pero di mo topic. Comparative lang. Ang probinsya karon dunay gipahigayon nga epektibo suma sa feedback. Pagpahibalo, pagka-epektibo sa kabarangayan. Kay kining kabarangayan, ma'am, daghang dahilan. Karon ang pangutana, gibuhat man sa probinsya kanang gitawag og capacity development program. Hiusa tawgon tanang kagawad. Cluster tapo-tapuon. Dili ba maayo sa ngalan sa mga sakit nga atong gisgutan nga naa say clustering aron diretso nga matuhop sa hunahuna sa taga-barangay. Labi na sa mga opisyales, labi na sa chairman sa Committee on Health sa barangay. Mulihok. Kay og igo lang ipahibalo, usay mo labay. Di mo rehistro. Mo manay daghan. Dili ba mahimo nga dunay programa usab mahitungod ining measles ug uban pa nga i-clustering nga naong face to face mag-atubangay. Aron ang akong buti pasabot how effective to implement the program. Munay punto nako, ma'am. Dili ba mahimo nga dunay clustering magtapo ng mga kabarangayan sa lungsod kay delikado man ni sakita. Wa may sakit nga ang tao di mo ampo. Muagampo man ta tungod sakit. So ang ampo dugangan og epektibong lakang. Di ba mahimo, ma'am? Nga dunay clustering. Ang atong gihimo in preparation sa ato ang MRCA or Measles Rubella Supplementation Immunization Activity, gipatawag nato ang tanan natong RHU staff together with the doctor, nurses and midwives. So gapagama sila og mga plano
nga unsaon ang maong information moabot sa ilang tagsa-tagsa ka mga barangay even at the purok level. So, they have their own strategies nga unsaon ang maong information moabot gyud padung didto sa pinakaubos yun nato nga purok. So, ang gihimo sa uban, nagkandak sila og depende man gud sa strategy sir nga ginahimo sa matag lungsod unsaon nila pag-abot. So, ang kami lang diri sa atua sa Provincial Health Office together with the DOH ato yung gi-convene tanan natong mga staff diin sila po dito sa RHU staff mao na po'y mohatag sa maong information dissemination. So, salamat. Akong punaan, sir. Actually, ang DOH nag-initiate og usa ka activity ngadto sa mga sa mga primary care facility nato diin ang atong gipang imbitar ang mga barangay kapitan, mga stakeholders nato, and then mga staff sa maong facility. Naghimo og orientation kabahin sa measles ug rubella. Pag-implementar ani para modagan yun sa barangay. Yes, and sa Tagbilaran City, sir, ang gihimo namo ang among Kagawad on Health si Kagawad Butchi Zamora, no, together with the Kagawad on Health sa mga barangays, no, gi-involve namo sila to identify the areas kung asa mi magdusa supplemental immunization, no, sa MRCA. So gi-involve namo ang barangay gyud every activity nga buhaton nato karon para makita gyud nila o mahibaw-an gyud nila unsa ang impact sa vaccination. Yo dili ra katong COVID vaccination but kini nga vaccination sa atong mga bata ug sa ato ang community, no? So gi-involve gyud nato, sir. So sa barangays, I think that's what also the other LGUs were doing. Ilag yung gi-involve kay ang kasagaran mga health center dili gyud kalihok og walay support pod sa ilang mga barangay captains ug sa ilang barangay kagawad, no? So kana kay mulakaw manggod sunid gyud na siya og naa kay mga resources ana, of course sakyanan tanan, no? So mo nagi-involve na to ang barangay para sila pod napod sila first hand, no, og unsa gyud makita nila ug unsa ka importante and makita po nila unsay status sa ilang barangay ani, unsa ka well informed ang ilang mga constituents sa barangay about immunization. Salamat kayo ninyo mga ma'am sa inyong mga tubag. Salamat. Tuad lang po, sir, ang uban sige, natong mga barangays, no, especially katong na naka-attend yun mga barangay yun is their willingness, no, ang commitment nila nga in kaso gani og kanang need og mga sakyanan, available ra gyud ang mga sakyanan sa tagsa-tagsa ka mga barangay. So mo nang mapasalamaton gyud mi sa mga support nga gihatag nila, especially kaning umaabot nato nga campaign. Thank you. Sige, salamat kayo ninyo mga ma'am. Thank you, Sir Loloy. Next, we have Sir Sindoy Gingging. Mayong buntag, Sir Sindoy. Once again, welcome to the Capital Reports. Okay. Daghang salamat, Ma'am Janet. Good morning sa atong mga panelists. Kini nga ako pangutana, bisag kinsa ang mutubag ninyo ani, labi na sa ato ang ni Ma'am Kalyaw, no? Kining ma'am, kining umaabot nga kaning supplemental immunization program nga magsugod karong Lunes. Unsa man ipaagi ani? Through barangay or anha sa municipal health center lang ipahigayon? Okay, so thank you very much, Sir Sindoy. Ang himuon nato karong, di ba, number 1 natong target is 6 to 59 months old, bata nga nag-edad, og 6 months hangtod 59 months. So, himuon ni siya matag per fixed site or pananglitan karon naay uban mag-performs, maghimo sila naabay barangay hall. Kung naapay mga bata didto sa ilahang mga purok, pwede sila maghimo sila didto og temporary nga fixed site. So meaning magdungan ni silang tanan. So ang atua lang gyud nga ang mga mama magdala sa ilang mga bata kung asa nahimutang og unsa nga mga schedule nga gihatag nato sa tagsa-tagsa nato ka mga RHU. So pananglitan og anang barangaya
naa siya didto adto siya sa barangay hall no ug asa nga barangay unya. Pag-abot pa dito sa purok kay to pa mang yung mga bata nga pagtan-aw sila sa purok nga uy mas daghan mang mga bata aning Purok City baron or Purok 5 pwede pud sila dito magbutang og lain nga vaccination post para mas maduol ang mga bata kay basin os mas layo pa nila ang ilahang barangay hall. So natay giingon nga ang atuang pagpanghatag ani is true, fixed o temporary vaccination posts or sites. So, doon na ba assurance, ma'am, nga once nga ang bata matupukan ining bakuna para sa tipdas, di na matakbuyan o sakit na tipdas? Okay, that is, sir, good morning. That is why we give the vaccine for 2 doses, the MR, no? So, actually, at 9 months, you give the MR, and at 1 year or 12 months, you give another dose. That's why 2 doses, na gina siya murag booster or something, no, nga ihatag sa ato sa ilaha. As for immunity with that, yes, it is very effective when you give it with 2 doses. No? Pero natay mga cases, sir, in the event nga, for example, inig ka 6 months sa bata, natakdan siya. No? Kay ang kana manggod gihatag na to ang measles for 9 months because mao na age sa bata nga ang imuhang maternal antibodies wala na. No, kay usahay man gud ang bata na pamugi maternal antibodies mo nang dili nimo ihatag siya at an early age, no? Dili siya ihatag nimo before 9 months. Ini ka 9 months mo na yung mga age nga wala na kayo ang maternal antibodies sa bata. So di na kay siya mo kontra sa vaccine, no? So mo na at 9 months. Pero na yung mga cases at 6 months nga ang bata nag-measles na kay natakdan. So if ever na ay measles ang bata sa 6 months and ang bata is na-expose lang, wala bitaw siya ingon nga nasakit or nagbati or unsa balain, tagaan na to siya og isa ka dose. Pero inig ka 9 months tagaan na po nato. Og inag ka 12 months tagaan na po nato. To really have complete good siya nga immunity towards measles. So it's really very effective, sir, for me nga kanang my experience with kids given 2 doses sa atong measles or rubella. No, measles, mumps, rubella, magina sa una, Mama Chino. So, karon measles, rubella, gihatag nato. Effective gyud siya. Because makit-an gina nimo sa mga pedya, nga gamay ra gyud ang kaso sa mga bata for how many years wala gitay nakit-an kaso sa measles. Pero ni-stop gini siya at the time nga na-stop pud ang ato ang immunization kay wala na pud sila na-inform or wala pud siguro sila tungod sa mga misinformations about vaccines. No, so dako gid kayo mayon ko close to 100% siguro ang kana siguro hindi maka-develop og immunity are those individuals or those mga bata nga napud sila immunocompromised, napud sila laing gipaminaw, which is really susceptible to any type of diseases or infections. But if a well baby is given with 2 doses of MR, that would really give them a lifetime of immunity. Yes. So, kining pagbakuna sa bata nga nag-edad og 6 months to 59 months, mao ba ni usa sa mga hinungdan nga dinhi sa atong probinsya o sa ubang mga probinsya, why nahitabong outbreak? Yes. Mao ginay reason gid, sir. No? Because if you give everyone, wala gyud maka-infect. No, even if ma-expose ang bata nga naay measles nga tao, no? Ma-expose siya kay airborne man gud na, sir. Mudung siya sa isa ka area, unya naay measles dito, makuan siya dili gud siya. Di gud siya siguro moingon ka na siya mga gamay nga symptoms pero di siya katakod. Kay tungod sa iha na mo stop ang transmission. Kay di naman siya makatransmit, no? So mo nay mahitabo, mo nang importante gyud nga for example kita ani kung mga bata tatanan, wag isa nato nga walay bakuna pero ug naay isa nato nga walay bakuna pero kita tanan isa lang ang kuan di gyud na siya kadot sa atoa. Unya kita nga mogawas di pud ta ka-infect kay di man siya kadot sa atoa. So mo nay mahitabo, sir. So, thank you, ma'am. Yes, sir. Thank you, Sir Sindoy. Next, we have Sir Bruce Zabala. So, okay. Morning, Sir Bruce. Good morning to our panelists, and I would like to address this to any of the panelists who will. Has there been an increase in cases of measles and rubella infections of late, and how many cases? Hello, good morning. As of now, from January to present, we have 49 reported suspected cases. But out of 49 cases, naatay usa nga nagpositive sa
rubella, usapod ng positive sa measles. So, meaning suspected, makaingon tagdaghan-daghan siya, no? Ako lang ni siyang klaro ha, kay basin niyang mahibong ang ato ang community nga daghan di ay. So, suspected running 49, but out of 49, duha lang ang nagpositive. Usa sa rubella, usa sa measles. So, makaingon ta nga suspected siya kung ang usa ka individual naa siya mga symptoms nga katubitang trisis. So, mao na itong bantayan sa kanang disease surveillance, no? Once ang usa ka individual na atong trisis, atong cough, coryza, so katong conjunctivitis, so katong watery eyes, or katong runny nose, presenta siya sa usa ka individual, ang ato ang disease surveillance officers and coordinators nga naa sa ato ang DRUs, katong ato ang mga hospitals and RHUs, i-report yun na nila dayon. But it doesn't end diha taman. So, ang ato ang mga officers, disease surveillance officers and disease surveillance coordinator, mo collect yun na sila og specimen para ma-rule out yun na to kung kanang confirmed case ba yun siya or dili. So that's why ingana ka active ang ato ang surveillance officers, no, and coordinators nga nakakuha gyud ta og 49 ka suspected cases. So out of 49 suspected cases naara tay usa nga ning positive niya. Ang good thing po sa ato aning positive kay wala gyud siya nanakod. So possibly taas ang herd immunity sa ato nga area. So matong na-mention ni Dr. ganina nga kung naay daghang bata na bakunahan usa lang ang wala, dili gyud siya makapanakod. So posible ing ana po'y nahitabo sa ilahang community. Siguro ang mga bata nga naa sa surrounding adtong bata nga ning positive nato, vaccinated sila. That's why na-end ra gyud ang case. So ang disadvantage adto kung wala mabakunahe, so posible mo spread gyud siya, mo daghan gyud siya niya. Atong timan-an nga ato ang measles disease, ang usa ka individual nga mo positive makatakod gyud na siya og 12 to 18 individuals. So imagine og ang usa manakod og lain na pong usa, so times 12. times 2 ang 18. So ingana siya ka highly infectious gyud ang ato ang measles. So mo nay ato ang cases sa Bohol lang po sa So pagkakaroon. that is for the whole province ang 49. Yes, this year 2026. Pero Ako klaro lang ha, 49 ang ato ang suspected cases o nga reported. So gikuhaan na nato og mga specimen para ma-confirm yun nga measles ba yun sila o rubella. But out of 49 cases, only duhara ang positive. Usa sa measles and usa po sa rubella. Ang good thing kay taas og herd immunity ang lugar nga ning positive naa ang positive, so wala ra gyud siya naka-spread, wala ra gyud siya nakatakod. So ingana ka nindot kung mabakunahan gyud ang mga bata. walay reported cases of death due to either of these. Wala. That's good. Okay. Pahabol na, no? Has there been cases here in Bohol of rejections, no? To these kaning vaccines? Were there reported cases of rejections to these vaccines for measles and rubella? Di ba na hitabo o wa ba na reported rejection? Yes, sa good morning, sir. What do you mean by rejection? Kana here? bang negative reaction sa na-vaccinated sa So you mean allergies or whatever mga actually less, no? Usually lang yun sa ilang adverse events magitawag nimo, no? Not more, but mostly ang kuan gyud nga common is fever. Mora gyud na siya fever, which is a part gyud na siya whenever someone even injected mag-fever, no? Even tetanus mag-fever, it's part lang gyud siya. Other than that wala so far. No, so I think mo ni ako iingon sa mga mama gyud, sir, nga it is very safe, no? It has been for long before pa ko naanak na ng measles rubella. No, that is why it's very effective nga ni encourage gyud mi nga ibalik nato na siya. No, kay ang karon man gud parihara man gyud ning measles, maingon ko, sir, parihara gyud na siya sa COVID, but ang COVID wala siya lifetime immunity. Ang measles na when you were given with the vaccines. Okay? No, so when you're given with the vaccines, when the kids are given or when the babies are given with the vaccines, 2 doses, lifetime immunity na gyud na sa ilaha. No, wala na gyud kay ihatag after than that. Pero if na ay mga imong bata wa pa maabot og 5 anyos,
Pero naatay cases surrounding, no, nag-circulate, naapatay mga cases sa measles, mo nang tagaan gid nato sila. No, tagaan nato sila kay ngano, hunahuna nato ana ato pong i-consider probably ang uban was not vaccinated well. No? Wala na tarong og hatag or unsa ba other factors nga wala gyud niya nakuha ang entire vaccine. No mo nang ato gyud ang lukupon tanan bata nga mo qualify 6 months to 59 months nga makit-an nato tagaan gyud nato sa etong supplemental immunization activity sa MRCA. Pero og matagaan na gyud ka, no? 2 doses, that is a lifetime immunity na gyud, sir. Yes. So kani siyang duha ka vaccines, part ni siya sa ECC, Early Childhood Care. Yes, Or part na siya sa imong above? API, yes. Part 0 niya. to 59 Zero months to- but 6 to 59 months nimo ihatag siya. Yes. Okay, thank you very much. Okay. Thank you, Sir Bruce. Okay, Sir Bob. Napay additional questions. Second time around, I don't know kung saan mo tubag, pero roll out, asa and when? Ang roll out, kanusa og asa? Okay, so Dapat ko'y follow-up questions. hasang tubagon, sir. Okay, ma'am. Okay, so kani nga to ang campaign damo nagingog measles rubella supplemental immunization activity magasugod ni siya karong August 10 ngadto sa August 28. So tanan natong mga lungsod, no, naghimo sila og mga vaccination sites, ma-fix man siya o ma-temporary, naapod sila nabutang nga mga schedule dito sa tagsa-tagsa nila ka mga lungsod. So nakita na to no na ubang mga lungsod na man pud karon nga nag-post na pod sa ilahang mga schedule per LGU. Okay, sige. Thank you. Ma'am Pondo, Dr. Pondo, you mentioned a while back that well babies, no? Yeah, well babies. Well babies. Ma'am, siyempre, when we talk about well babies, may mga newborn screening yan, di ba? Yes. Kompleto yan siya. How about those pinanganak lang sa mga mananabang? Kasi we cannot deny the fact na meron pang nagpa-practice niya nowadays, especially for those far-flung areas, 'di ba? Na layo gud sa mga birthing facilities. They rather sa balay na lang choose na mga anak. So, paano yan siya, ma'am? Ini-examine ba ninyo before bigyan ng vaccine? Yes, because naaman tay mga BHW assigned in each household, no? Even if naanak, but which is very bawal na gina siya karon. Naagi na sila multa, no? Nanay multa ng mga anak sa balay. But actually, of course, dili man puta ka blame sa atong mga igsuon nga naagi sa mga layo nga wa gyud may idea about ani, no? So naaman ay in charge nila nga BHW mo nay mo inform kay di man po na sila makakuha og birth certificate kung way mo pirma nga midwife. No? So, before that, ang kanang mo pirma sa ilaha, correct me if I'm wrong, Ma'am Ruth, no? Kanang mo pirma, mo sure gid na nga ang bata, nakuha gid po niya ang vitamin K, Hep B sa pag-anak, ug BCG. No? So, matagaan dyan na siya before that. No? So, ang mahitabo gid ana, sir, less likely gid na mahitabo sa ato karon dire nga kanang even gipanganak nato sa balay, dili gyud matagaan nato ana. Kay moagi man pud silang mukuha og live birth. So, inikuha ni mong live birth, kisa may mupirma nga, di man kapirma ang atong mga mananabang. So, ila yun ang i-inform. Actually, kana, diha nga part, og dili po na nila ma-enroll ang ilang bata, dili po na siya matawag or ma-consider nga part sa isa ka barangay, no? So, mo na nga, moagi gina sa process nga ingon ana, inig-agi ana, makitaan gina siya, ma-detect gina siya. Now, we also do catch up to those individual nga wala gid nato kanag yung walang-wala, no? Mostly anak nila are not from here but siguro from other provinces nga mudong diri, no? For example, if I can mention, no, siguro mga Bajaw, no? Those are the people nga wala gid na sila, but we can do catch up. Nautom lang na po na mga group of healthcare workers going in that area, no? So, ang atong gibuhatan na nila gi-catch up na nato sila, ato ginang evaluate kay moagi gyud na siya catchment magud na siya or part na siya kung for example, sir, ako ning barangay, ako'y midwife ani, ako'y nurse ani, kana siya nabilong sa akong barangay, catchment na nako. That is my responsibility. So, if naay ana mahitabo nga di gyud makitaan, meaning ang kini nga barangay wa gyud siya nidong didto nga area. Imo gina isa gina sa catchment nimo and tanan gyud pud nga bata mo agi ba gyud sipon hilanat and everything, no? Inigdong ana sa center
na ilista na nila, if wala pa gina sila dito, mo na nilang i-coordinate nga asa man ni magmangita man tag data sa mga patients, no? Tan-awon nimo nagpuyo diri, magpuyo diha, i-add on na nimo siya. Unsa may nakuha ni ma'am, tagaan na nimo. For example, kato sir, giingon nimo na anak, walang-wala gyud nya karon mudung man gyud sa center kinahilanat na unsa. Pagtan-aw pangayon ma'am, asa man imong immunization record, wala gyud. Sugdan gyud na siya, sir. Mao ginay trabaho na to, sugdan gyud na siya. We need to catch up with that kanang patient o Okay, bata. yung catch up na sinasabi mo, maugi hapon, 9 to 12 months. Yes, but depende naman sa unsa nga buwan niya. So ang interval na lang ang atong tan-awon sa iya ha. But okay. within gihapon ana 6 to 59 months or Okay, 0 to 59 months. Okay, na-mention nyo naman, Badyo communities. Sure ko na merong mga tao talaga riyan na wag na register. So how you deal with it? Yung catch up natin, sabi nyo, pwede mo ma-expand up to pila ka months? 59 months lang yun siya. 59 ang, months lang. Yeah, 0 to 59 months. Follow up ko lang, don't you have any drive sa school para sa mga ganyang catch up? We do. Okay. We do. We do Kasi drives. yung catch up yeah. talaga, yung catch up ako na catch up. So we they have do to that. catch up sa school na Naa. Naa. Because even ang school, sir, mag-grade 1, mo ask na ang mga teachers good if they have vaccines. Okay. Appeal na gina siya, but it's not Not like... not just in the city, but not just in the ma'am, city. entire In province. other schools, gi-consider na gina. Nationwide na gina siya, gi-consider na to. Okay, so maraming salamat. Yes. Daghang salamat. Catch up. Thank you, Sir Bob. Yes, Sir Loloy. Last na ning pangutana kay we have to wrap up. Kay happy na alas 9. Usara ka pangutan na Ma'am Janet, sa kinsay mo tubag ini. Kasinatian sa ospital, dasok ang mga nasakit, kidala sa way sakit. Pangutana, duna na ba'y programa ang mga hospital nga kung dadon ang usa ka bata nga gihilantan, dili dugay-dugayon sa paghiling sa pag-asikaso. Kay basin kung measles na to, matakdan ang way sakit. Namagod usahay, ma'am, gidalag Lunes, Miyerkules na asikasuhon. Tungod kay napuno na. Ang uban gani, manghigda na lang anay karton. Pangutana, kung dadon ang usa ka masakiton, nga wa pa mailhe, unsay balatian, apan gihilantan, na akaprograma na ba? Nga dalion kini, kay basig measles. Dili dugay-dugayon. Lahi sa uban sakit. Naan ba'y programa, ma'am? Kay Yes. basig alaayan ang gadala sakit. Idalag Lunes, Miyerkules na asikasuhon. Naan na ba na? Nakasitar na ba na sa atong mga tambalanan sa gobyerno? Palihog, ma'am. Yes, sir. Good morning. Actually, sir, that is why kanang mga nanatay mga primary care facility, no? So that is why they don't need to go directly to the hospital because ang hospital admission kanang kilanat, ubo, sip-on, no? If dili gyud siya emergency, no? Kay makaingon na magitag naman gina ma-identify man gina sa healthcare workers or sa nurse or sa doctor if emergency ang case, iditso ginag-hospital. Mo na natay primary care facility kay pwede dito na siya i-evaluate if this case needed to go sa hospital. Now, ang consideration, for example, kana makatakod, no? So, isa sa makatakod gawa sa measles is varicella or chickenpox. No, makita man gyud na nimo. So, once naingon ana, kabalo na gyud na gipahibaw na natong mga BHW, mga nurses, mga midwives, kabalo na gyud na sila nga may ingana gani. Mas maayog dungon na lang sila sa balay kaysa sila mudung sa facility. No, kay ngano, kana sila nga time infectious naman sila, makatakod naman sila. No, so unsa pa may purpose nimo idung nimo didto? Mo na nga kung naay mga skin lesions, kung makita nimo, kasagaran sa health centers di nila pasudlon. I-adto ra nila isa ka area. Kay i-evaluate pa sa doktor ug unsa ba gyud ni iya ha. Kay usahay ba pod ang skin lesions kay kana bitong kurikong. Oh, so dili gyud po na siya makatakod, di ba? Pero regardless if unsa basta na skin infection, tan-awon nimo na mga rashes and so, ibutang ra gyud na siya sa isa ka area. Unya usa siya pasudlon sa kinadaghanang tao. Ni-evaluate sa doktor tan-aw niya, oy, kuan naman din ni siya, kagid impetaygo. Ason dili ra ni siya need mo nimo bahaton mo educate also, educate gihapon. But mao na nga to make it nga atong ma-isolate siya naagi tay area sa atong primary care o sa atong mga barangay health centers nga area nga asa na to makita nga dili siya matipo sa tanan. No, so muna atong gibuhat. Kana po dili ra pod sa mga bata sa mga dagko pod. Kinakomunan karon sir as ang hand foot mouth disease, kinakomunan na karon. HFMD kabantay mo ng mga bata na diri, no? Infectious kay na siya, no?
So mo na need na siya isolation. So ug natay mga ingon ana, di gyud nato siya ipadung sa sod. Kabaw na mo nang atong gibuhat sa atong mga health centers, ipahibaw na to nga ug nay mga ingon ani, dira gyud na sila sa isa ka area, di siya na siya pasudlon sa daghan kaayo nga mga bata. Mo na nga ang ato pong gibuhat sir, gi-empower na to ang atong mga LGUs through ang ilang mga barangay health centers about this para kini sila mapreventan og mudong og hospital nga daghan ng mga sakit dito matakdan pud tanan. So mo na tong gibuhat, proper referral, proper kanang communications, no? So gibuhat gina nato sir niya. Naman may mga chat groups nga maka-inform pod about ani. So mo na tong gibuhat ug unsay atong buhaton. And reportable cases po na siya sir. For example, na ay chickenpox ani nga area, report gina nato. Kay tungod kana siya, pwede na siya makaspread. Kaya wabay tay vaccine sa ana, di ba na siya readily available ang vaccine sa atong varicella compared to measles. So mo sa na atong gibuhat, sir. Ato na gyud nang gi-practice karon, ang ato lang is ang pagpahibaw sa mga tawo unsa ilang buhaton. Mao na lang gyud ni ang atong pangusgan. Sige, salamat kay ma'am. Salamat sa tubag. Thank you, Sir Loloy. So, naapsa naman ta sa oras, mangayo lang taog closing statements gikan sa ato mga bisita karong adlaw. First, we have Dr. Jaya Podok, ma'am. Yes, so salamat sa opportunity and mao to giawhag na ko ang mga parents, ang tanan nga magtinabangay ta to stop measles and rubella sa atong lugar. So kini kinahanglan gyud dili pwede nga ang city government or ang provincial government or ang national government na maglihok, but kitang tanan kinahanglan gyud nga mo cooperate and mutabang pagsugpo og pag-stop sa measles and rubella. Thank you, Doc. Next, we have Ma'am Fritzy. Okay, so daghan kayong salamat sa tanan, no? Daghan kayong salamat sa pagpaminaw dani nga programa. So again, giawhag na to ang tanan, no, nga pabakunahan jud ang mga bata kay nahibaw-an naman gyud nato og unsay mga benefits nga makuha gyud sa pagpabakuna sa bata. And then usapod, if ever na ay mga questions about sa vaccine, so mo go directly gyud ta sa authority kinsay angay nato pangutanon. So go ta directly ngadto sa mga health facility kay sila man gyud maoy knowledgeable enough ana. So dili ta mag yango-ngo or unsay ato ang mga komentaryo about sa vaccine sa ato ra pud nga silingan nga murag less lang pud ang knowledge, no, compared sa naagyud sa health facilities, katong mga staff ka na sa health facilities. So, again, daghan kayong salamat sa pagpaminaw. Thank you, Ma'am Fritzy. Next, we have Ma'am Ruth Del Prado. Okay, so sa ngalan sa Department of Health, nagpasalamat og dako sa provincial government for initiating this activity para masabwag ang among katuyuan nga gitawag natog nationwide nga pagpamakuna sa measles ug rubella. Salamat usab sa city government for allowing Dr. Gia nga usa sa atong speaker karon. So thank you very much. Nya akong awhag sa atong mga media friends nga tabangi kami sa pagpahibalo sa mga katawhan kung unsa gyud ka importante ang measles ug rubella nga pagpamakuna. Salamat. Thank you, Ma'am Ruth. Next, we have Ma'am Machi Calyaw. Okay, so again, daghang salamat ning maong kahigayunan nga diin na-invite me para pag-inform sa mga katawhan karong umaabot nato nga measles, rubella, supplemental immunization activity. So again, akong awhag sa mga ginikanan nga dunay mga bata nga nag-edad og 6 to 59 months old, no, adto lang tano sa ato ang tagsa-tagsa ka mga vaccination post or temporary post para pag-receive ning maong bakuna kaning gitawag natog measles, rubella, panagang batok sa sakit sa tipdas or German measles. So again, kung naatay mga concern, especially sa mga scheduling, no, sa inyong mga tagsa-tagsa ka mga barangay, duol lang kamo ngadto sa inyong tagsa-tagsa ka mga RHUs kay aduna na gyud sila gipangandam, no, nga mga schedule sugod karong Agosto 10 hangtod Agosto 28. So again, daghan-daghan kaayong salamat. Thank you, Mama Chi. So, mao to ang atong capital reports for this week. Mga kaigsuunan, daghang kay salamat sa atong mga bisita sa atong Bohol Media. Sa ngalan ni Sir Atoy Kosap, kinayong tingog sa kababayan ng Janet Lim Villarojo, maing buntag, salamat sa Diyos, Abante, Bohol.